Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Kumustahin muna natin itong si Axel Teves, anak ni Arne Teves mga kababayan. Kamakailan lang ay napabalita nga na itong si Axel Teves, Pride Henry Teves at ang pinaka-founder ng mga Teves na si Arne Teves ay may panibagong kaso na kinakaharap na naman mga kababayan. At yun na nga mga kababayan, ngayong December 19 ay gagawin ang preliminary investigation laban sa tatlong mga Teves mga kababayan. At may 13 pa na kasama mga kababayan. Ano kaya, apektado kaya sa gagawing preliminary investigation itong si Axel Teves mga kababayan? Ito na nga, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Start with yung kay Rowan na post. Nakita nyo ba yung post ni pare Rowan? Rowan Philippines. Ang ine-explain lang niya doon is that yung mga, ang dami kasing mga page sa Facebook na naglalabasan na naglalabas ng news, mga fake news or nagpapaaway. Anyway, continue ako doon sa kay paring Rowan. Dahil sa mga Facebook pages na naglalabasan na ang pinapalabas pa is mga mali-maling information about the racing industry. Yun kasing KTM natin, ang category nun is Super Open 2+4. So, Super Open 2+4 is category ng mga open setup din, pero may restriction sa gasolina. There are several kinds of fuel na pwede mong gamitin, but you cannot use nitro or nitromethane. So, ang difference lang ng yung tinatawag nilang Super Open at yung tinatawag nilang 2+4 is 2+4 non-nitro and then Super Open nitro. Sa mga mekaniko na nanonood, alam nyo na iba yung compression ratio and setup ng nitro engine sa non-nitro engine. So, if you notice, ang tumatakbo sa Super Open kukunti na lang kasi even though yes, mas malakas yan siya, regardless na mas malakas siya, ang parang naging main event na kasi ngayon para sa mga mechanics and mga big teams sa Thailand is yung 2+4. Kaya if you notice, ang daming entries ng 2+4 compared to Super Open. Lahat ng mga ina-idol nyo na mekaniko sa Thailand nasa 2+4. To name some, sila Boss AOR, sila Boss H2, Supanburi, sila Halimistin, and many others. Pati si Bangse, tumakbo naman sa 2+4, hindi lang tumama. So, ang pinaka parang nilulook after ng mga Thai mechanics ngayon is yung 2+4. That's why they're battling there, hindi sa Super Open. Yun din kasing mga Super Open na motor, mahihirapan tumakbo sa ibang countries like the Philippines and Malaysia or Indonesia because bihira, it's very hard to get the nitromethane fuel, yung pure nitro. Hindi yan pareho sa yung ginagamit natin sa Pilipinas dati na what do you call this? Rapicon. Hindi yun. Very diluted yun at may castor oil yun kasama. Yung nitro nila, pure nitro. Iba yun. So, yan yung pinakawa na it's pointless comparing two bikes
running two different categories. So, pero ako, to also support his post, I just encourage everybody na nakikita nyo naman kung sino yung mga Facebook profiles, Facebook pages na basura yung mga post or plastic yung mga tao. Instead na mag-comment pa kayo doon, mangaway or what, huwag nyo napansinin. Don't comment, don't interact, para yung Facebook nila walang activity, walang interaction. Kung nabubwisit kayo, pwede niya naman i-report na lang. Pero wag na kayo mang-away doon or manggulo. Report na lang or just let them be. Hayaan mo sila. At least kayo alam niyo yung what's true and what's right. So, klaruhin ko lang, yung sa atin is 2 plus 4. Super open 2 plus 4, non-nitro. So, At yun na nga no, mga kababayan, itong si Axel Teves ay abala pa rin sa kaniyang pakikipagsagutan sa mga katunggali sa karera ng motorsiklo. Ano kaya, mga kababayan, kung mapatunayan na itong si Axel Teves ay may kasalanan at talagang magkaroon ng warrant of arrest laban sa kaniya? Hindi kaya ito magtatago katulad ng kaniyang ama na si Arnie Teves, mga kababayan? Dapat bantayan na itong si Fried Henry Teves at itong si Axel Teves para hindi matulad ng kay Arnie Teves, mga kababayan, na pahirapan na maaresto ng ating pamahalaan. Habang maaga pa, kailangan na may nakatutok na dito sa mga Teves na ito, kasi nga maraming pira ito, mga kababayan. Nakipagpustahan ito sa karera ng motorsiklo. Milyon ang pinag-uusapan nila doon, mga kababayan. Yun na nga no, hanggang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Merry Christmas ulit sa iyo, Ma'am Caroline. Kay Ma'am Joyce ng Japan, Merry Christmas din, Ma'am Joyce. At kay tika lang ha, Ilson Drilon, shout out. At shout out na rin kay Marilyn Rodriguez, Imiteria Padilla, Tilma Salin, shout out. Gerardo Geronimo, at shout out kay Remedios Habal, shout out kay Romel Gorgonio Arnabira, shout out kay Edison Moralida, shout out kay Ma'am Jody, shout out kay Ma'am Berje Verhelidios ng Pulilan, Bulacan, kay Tuto Orgen, shout out kay Rosalio Lopez, shout out kay Primi Devina, Ninyo Katubig, shout out kay Marbs Autor, shout out kay Ronaldo Miral, shout out kay Ana Abel, shout out kay Marian Ingad, shout out kay Rus, tapos na ito, kay Ginny T. Pelapil, shout out kay Luciana. How sure are you sa sinabi mo? Sabi ni Luciana. Shout out kay Ellen Ramos, shout out kay Robert Tawadan, shout out kay Sitel Saliha Baguan, shout out kay Jean Orpilia, shout out kay Leonardo Sabredo, shout out kay Florante Voler, shout out kay Jojo Diuso Jr. ng Wagdan, Ubay, Bohol, shout out kay Derek Ido Kalani, shout out kay Ronald Dirasin, shout out kay Meredith Cornito, shout out kay Rolly Santos, kay Overload for Nature, shout out kay GJ Ramos, shout out kay Marilo Giray, at shout out kay Aki Ruhiraki 524, kay Gina Reyes, shout out kay Rin Sabaya, at kay Idol Jomidis Alas, at kay Idol Shares Vlog, shout out sa inyo. Yun ang ano, mga kababayan, kay Roberto Mabaling, shout out rin ha. At kay Maria Ninaka Suyla. Yun ang ano, mga kababayan, hanggang dito na lang muna.
at hindi muna tayo ulit nagpapakita sa ngayon dahil kakarating lang natin mga kababayan mula sa ating biyahe. Yun ang hanggang dito lang mula at once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.